Ayan. Yan natin tinapos ang kanta dahil excited na kami. Ayan. Dahil gusto nang tumalak ni Sas. Nakamute ka, be? Excited na ba ang lahat? Excited na ba ang lahat? Ayan na. Oh my God! Oo. I think we should start with the yung affidavit na nalabas niya. Hintayin muna natin lahat. Pagparami muna tayo. Pakisabi kay Paula i-share ito kay Alvin. Ayan. Oo. Sige. So, yung mga bakla, i-share nyo na, i-click nyo ang share. Dahil pag hindi nyo click ang share, mabobobo kayo sa mainstream media. Alam nyo naman kung sino ang nakatuklas, kung sino nakatuklas kay Bicoy, kung sino nakatuklas ng peking signature doon sa nilabas na mga bank account, sino ang naghalungkat ng mga bangko na nakalagay doon sa bank account ko, no? Naalala nyo yung mga eksenang ganon? Okay. Ito ang nakakaloka. Kasi talagang, alam mo to, alam mo naman ako, may pagkamusad ako eh. No, may pagkamusad ako. Sabihin mo na ating mga friends. Sabihin mo na ating mga friends and countrymen. Oo. Friends and countrymen. Oo. I-click yun na ang share. Pag hindi nyo click ang share, magiging presidente nyo si Risa Ontiveros. Oo na. Ang bongga anyway, share. Hintayin ko ang lahat para isang pasadahan na lang. Okay? Kasi kanina ba sila naghihintay, Joey? Kasi hindi ako mga friends, hindi kasi ako makapag-live sa aking Facebook na hindi, girl, share to friends. Hindi ko mabago ang privacy. Sabi ko, ano ba yun? Kausap ko lang yung mga kaibigan ko. Hindi mo pwede kasi this is an exclusive. I-click nyo na ang share para ano ba? I-click na ang share. I-click nyo na ang share. Hindi tayo magsisimula hanggang hindi nyo kiniklik ang share. Correct. Yung mga, yung mga nasa bahay, i-YouTube nyo ito, i-project sa screen. Yung mga nasa motel, bunutin nyo muna yan. Yung mga nasa jeep, lakasan ninyo nang marinig ng mga katabi ninyo. Yung mga nasa taxi para marinig ni Manong. O yung mga taxi driver na nanonood sa atin, saka mga angkas. Yes, oo. As in. Correct. Actually, kahit saan ako magpunta, lagi ka nilang hinahanap. Asan si Sas? At yung mga kayumangging kaligatan. Correct. Hello, sa mga kayumangging kaligatan. Oo. Share na. Oo, i-share nyo na. So, alam nyo naman, Diyos mio, alam mo, Joey, pag may nababasa kang, kasi yung narrative, yung habang hinihintay natin sila, no, meron kasi akong talent na madali ako makaamoy ng malansa. Of course! Yes! Of course! Correct! Alam mo yun, na parang malansa to syempre, no, mga bakla kayo ng taon, may pagkamusad ako sa investigation skills, no? Alam mo naman ang para akong si Lynn of new Las Vegas models with pleasing personalities and skills. So i-click yun na ang share dahil ito ay habang hinihintay natin sila yung mga tao, Joey, hanapin mo yung post ni Ramon Tulfo. Nakablock ata ako sa kanya. Sige. Ayan. Ramon hanapin mo yung post ni Tulfo. Okay. Alam mo yung, sila, di ba? Magkakakutsaba. Okay? Magkakakutsaba talaga silang lahat. Mainstream media. Ngayon na yung mga tipong, mga headline nila, the life of the alleged bagman of BP from a kidnap, ganyan. Ha? Alam mo yung, Ayan. Which one? Ito yung 7 hours ago. Marami siyang post eh. Hindi, basta yung post niya. Ano nakalagay? Ayan, dyan kayo mag-umpisan. Ready na. Ayoko na kayo hintayin dahil nag-aaral pa ako. Okay, basahin mo yung post ni Ramon Tulfo. Oo, larga na kami.
Okay, larga na kami, larga na. Sabi ni Ramon Tulfo, ang Facebook page na ito ang nagbunyag ng pagdalaw ng ilang beses sa 10 oras ng gabi ni VP Sara kay detainee Ramil Madriaga sa BJMP jail sa Camp Bagong Diwa, Bikutan. Si Madriaga ay nakakulong habang di pa natatapos ang kasong kidnapping na isinampa sa kanya. Ngayon ay alam na natin ang dahilan ng pagdalaw sa kanya sa 10 oras ng gabi. Nakikiusap si VP Sara na huwag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa drug lords at Pogo. Pero paano yon? Dahil kay Harry Roque, spokesman ni Pangulong Digong noon, ay nakasuhan si Madriaga ng kidnapping. Sabi ng aking Pretty Okay. Bird, tinulungan ni Roque ang mga big time Pogo operators na magsampa ng kasong kidnapping kay Madriaga. Okay. Inuupahan ng Pogo operators ang isang malawak na lupain sa Bataan upang gawing Pogo City. Umalba ang mga Okay. farmers. Okay. So tingnan niyo. Okay, anyway, tingnan niyo yung itsura na yan. Tingnan niyo yan. Kailan yang kinuha? Inauguration Kailan to ni kinuha? This was during the inauguration of Inday Sara. I believe that was In June Davao City. 15. That was June 20 or VP. ilista ninyo ang timeline. Lahat ng may ballpen at papel, kumuha na kayo ngayon dahil kailangan ilista nyo mga information na to dahil matindi tayong makikipagbardagulan sa mga hinayupak na ito. I-click nyo ang share. Yung mga kakarating pa lang, i-click nyo na ang share, no? June Kumuha na kayo ng 19 popcorn. inauguration. Oo. June 19. Okay. Isulat nyo to class, ha? Isulat niyo ang mga dates and purposes. Okay. Oo. June 14. Okay. Bakit ang ano natin, ang title natin ngayon is The Tale of Two Ramil Madriaga. Mm-mm. Tanungin mo ako, Joey. Sas, bakit? Go. 1, 2, 3, go. Bakit Tale of Two Ramil Madriaga? Di ba ang galing ko? Di ba? Okay. Siyempre nakakaloka, di ba? So, kasi nga, ano yung sabi ni Montulfo? Itong lalaking ito ay siya yung Ramil Madriaga ng Madriaga Kidnap Group. Nakakulong daw ito. Okay. Oo. June 14, ipalabas mo nga yung, pwede mo kaya ipalabas yung news about dun sa kidnapping? Yes. Sige, papalabas natin. pwede. Ay, Hanapin mo sa page. Ako na lang. dito sa phone. Oo. Dito sa phone na lang kasi pagka pinalabas natin dito mabagal yung ano eh. Ay, ang corny. Nakapost sa Wag na, file mo yun. Wag na. Okay, basta, ito ang timeline. Sinasabi nila itong katabi ni VP is Ramil Madriaga na kidnapper. Yan ang sinasabi nila. Yan daw yon. Nakukulong ngayon sa Bilibid. Bilibid yung BJMP, no? Tama ba? Oo. Okay, Bilibid. Okay. Ang storya nung kidnapper na yon, ayon sa balita, noon, 2022, nung matino pa ang medyang nagbabalita noon, Oo. yung Madriaga ay boss nila yung kinidnap nila. Oo. Filipino-Chinese na taga-Tondo. Okay? Taga-Tondo. Filipino-Chinese parang magpinsan na kinidnap at humingi ng 100 million na ransom. Ngayon, nasa kote sila. They were in hot pursuit sa may kainta, nagkabarilan, eksena, nakatakas yung Madriaga, yung Ramil. That was June 14. Ngayon, ang gustong palabasin ng mga hinayupak na ito, pagkatapos makipagbarilan, ng June 14, sa kainta, Oo. is, pupunta ako ng inauguration ni Inday Sara na kung saan, sandamakmak ang pulis, dahil nandun si Bongbong Marcos, nandun napapasok na presidente, nandun si VP Sara, nandun lahat ng senador. Halos lahat ng senador. Nandun si PRRD.
So yung security mo nun, sandamakmak ang security mo sa Davao City. So meron kang number 1 most wanted na kidnapper ay pumunta sa inauguration. Okay. Ito yung sinasabi nilang picture. Bakit the tale of two Ramil Madriagas? Dahil ang ginawa ng mga hinayupak na ito, naghanap sila ng Ramil Madriaga. At natsyempohan nila na merong kakilala si BP Sara na Ramil Madriaga. Yan yung Ramil Madriaga na yun. Pero hindi yan yung kidnapper. Okay. Magbibigay tayo ng evidence ba? Evidence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganyan tayo, di ba? Ganyan. Kakayanin kayo. Hindi nyo ko kakayanin kayong mga diehard Duterte supporters. May Mossad ako. Mga bakla, papunta pa lang kayo nagpatumbling-tumbling na ako, nagpasirkul-sirkulo na ako. Okay. So ito, Ramon Tulfo, hinayupak nga, makinig kang matanda ka. Sana ma-meet mo uli si Claudine at si Raymart pagkatapos nito. May very, very soon. Very, very soon. Okay, Saan nila kinuha Saan nila kinuha itong picture na to? Kinuha nila itong picture na to sa isang Ramil Madriaga na kakilala ni BP. Kasi supporter ito. Okay? Supporter ito. Okay, so i-share ko na. Pwede ako dito mag-share, di ba? Pwede. Pwede ako mag-share. Tapos ihanda mo na yung affidavit, girl. Yes, okay. Kasi iisa-isahin natin yan. Paano ako mag-share yun? Share screen. I-click nyo na ang mga bakla kayo ng taon, i-click nyo na ang share. Yung mga nandiyan, kakarating pa lang. Okay. So ito ay isa ring Ramil Madriaga. Dito nila kinuha yung picture. Okay. Papakita ko sa iyo yung picture yan na mismo. Kinuha nila yung picture na yan dito. Okay? Lahat ng picture dito, kinuha nila yan dito. Asan ba yung inauguration? Para lumagpas ata ako, mga bakla kayo ng taon. June? Taas pa. June 20. Ito, ano pa lang to? Election pa lang ata to. Okay. Ayan, malapit na. Ayan na. Nakikita nyo na. Ayan. Nakikita nyo na. Palalakihin natin. Dito na kinuha yung picture na yan. Kasi pangalan din nito ay June Madriaga. Okay. So ayan, ka-BP, ganyan, kakilala, ganyan. Okay. Yan ang nakakaloka sa mga to. Okay. Dito na kinuha yan. Ayan pa yung isa pang picture. Yan, isa pang picture. Okay. Ngayon, ang sabi nila, so ayan, June 19. Okay. Pero yung sinasabi ni Ramon Tulfo, panahon na ito ay nagtatago kasi nga hot pursuit mula sa otoridad. So ito ngayon, June 19, nakikita nyo ba ang date? June 19. Okay, June 19. Ready na ba ang ang affidavit? Yes, ito na ang affidavit. Okay, mamaya na, may queue yan. May queue. I-share nyo na mga bakla kayo nito. I-click nyo na ang share. Pag hindi nyo click ang share, okay, yan ang si Ramil Madriaga. Okay. So, ayan siya. So, June 19. June 19, ayan siya, si June Madriaga. So, yan. June 22. Pumunta pa siya ng June 22 ng Presidential Security Group. Mga bakla kayo ng taon, nagtatago, sinasabi ninyo, kidnapper to, bakit siya nasa PSG building ng June 22, 2022, habang pinupurso siya ng otoridad for kidnapping. Ramon Tulfo, magsalita ka. Asan ang bayad mo? Magsalita ka. Ito na nagbungayan. Paano mo sasabihin, kidnapper ito, yung sinasabi niyong kidnapper sa BSP, bakla June 22. Nakikita niyo ba yung date? June 22.
Pumunta pa ng presidential security group. Ayan, June 27, 2022, nasa Camiguin. Correct. Nasa Camiguin. Camiguin ba yan? Camiguin ba itong may, hindi pa kasi ako nakapunta ng Camiguin eh. Camiguin. Nasa Camiguin ng June 27, 2022, mga bakla kayo ng taon. This is supposed to be the period na nagtatago. Pakalat-kalat si kuya. Nasa Camiguin. Nasa I Love Camiguin. Nandyan. Ayan. Kaya totoo yung Isip Pilipinas. Mamaya pupunta tayo dyan sa Isip Pilipinas. Ha? So, ayan siya, with friends, nasa Camiguin, bumibili ng mga souvenirs. Camiguin nga to, friend. Nandyan, nasa parko, pakalat-kalat, ganyan, pakalat-kalat kung saan-saan. Okay, yan siya. Yan. Saan ba to? Camiguin pa rin to. Camiguin. Okay. So, pakalat-kalat si kuya. Nasa Bohol. Mga bakla kayo ng taon. Ito yung nagtatago sa batas, nasa Bohol. Right after ng right after ng inauguration. Right after to ng inauguration, pumunta pa ng Bohol. Naglilibot nga siya Naglilibot, kumakain. Ngayon, ito ay nasa compound ata uli ito. Nasa PSG compound, June 30, 2022, mga bakla kayo ng taon. Ipaliwanag ninyo kung paano yung pinaghahabol na kidnapper ay nasa loob ng PSG compound ng June 30, 2022. Ramon Tulfo, putang ina mo. Pwede ba yung sabihin? Baka naman makatayo. Hindi, pwede. Ito yung pinakita ni Mon, di ba? Dito rin nila kinuha yan. Rin nila kinuha yan sa page June 30, 2022. Can you imagine? Kidnapper ka na nagtatago ka sa batas ay nagbibigay ka ng award ng June 30, 2022 sa Quezon City. Ito rin, nakakuha nga sila, pinagpahitahin nila yung mga storya, Joey. Lahat Yes. Pinagpahitahin nila. Okay. Ito, sa bar ito, hindi ko, si Ronald Monsayok. Okay. Tapos, ito pa, can you imagine? He's all over the place. He was in the office of the president ng July 1, 2022, mga bakla kayo ng taon. July 1, 2022. Yung sinasabi niyong kidnapper na pinaghahanap ng mga pulis na nagtatago during this time ay nasa loob ng office of the president ng July 1, 2022. Presidente na ito si Bongbong. Presidente na si BBM. Alam niyo mga pinagagawa ninyong katarantaduhan, akala niyo ba hindi ko ito mahuhuli? Ha? Can you imagine? Nandyan siya, nasa labas ng National Museum, July 12, 2022, during the Independence Day. And I think this is, nag-attend rin siya na inauguration ni BBM eh. So ngayon, ilabas mo na girl ang affidavit. Affidavit muna. Magpupunta tayo sa education. Alam mo naman, mahilig tayo sa education. Ayan. Okay, wait. Ay, sorry. Education. I-click nyo na yung mga share, yung mga kakalating pa lang. Ayan. I-click nyo na, i-click nyo to. Okay. Pakilakihan nga, girl. Okay. Etong education niya. I took up the College of Law from 1991 to 1995 at San Sebastian College, Manila. Number 2, I graduated in 1995 and took the bar examination the same year but did not pass. Tapos nagtrabaho na siya kagad, ganyan. Tapos wala na siyang eksena sa buhay. Ngayon, di ba? So sabi niya, naka-assign siya ng 2018 to 2021 sa National Security. Yan daw ang kanyang, nagtatrabaho daw siya ng mga panahon na yan. Okay. Yan. Ngayon, paki-close na. Tandaan nyo yan, ha? Okay, go. Ngayon, paano ba ka mag-share ulit? Ito ba?
Yes. Okay. So ngayon, di ba? So ito yung sinasabi nilang, sabi mo Tulfo ng kidnapper, pakalat-kalat sa Pilipinas, sa loob ng Office of the President, July 2022. Paliwanag mo nga yan, Tulfo, paano ka makakapasok sa Office of the President ng July 1, 2022 kung ikaw ay number 1 wanted for kidnapping? Hindi mo naman sisisi dito si Digong dahil si BBM na presidente dito, gunggong ka. Correct. Ngayon, pakalat-kalat. July 13, 2022, naglabi-labi pa siya ng asawa niya. Pumunta pa, ito yung sinasabing stand-up comedy bar. Ito yung sinasabi nila stand-up comedy bar sa Tomas Morato. Kita ba yung pinagtagpi-tagpi nilang storya? Ito na. Ano tong significance na to, mga friends? August 28, 2022. Siguro August 27 to. August 27 na post. Or August 20, or August 28 mismo. Okay. Eto na. Ay, sorry. Anong nakikita nyo dyan? Anong eksena nito? Anong nakikita nyo dyan? August 2022. Ano sa tingin nyo nangyayari? Graduation. Kaninong graduation kaya to? Tanong mo sa akin, Joey. Kaninong graduation to? Ganon. 1, 2, 3, go. Kaninong graduation to? Kita mo ba kung ano yung paaralan? Philippine Christian University. Okay, titingnan natin. Sino gumag-graduate? At bakit may mga picture ng graduation? Ayan, Philippine Christian University. August 2022. August 2022, Philippine Christian University. Ay, si Kuya gumraduate. Gumraduate siya ng... Sandali lang. Pupunta tayo dyan. August 2022. Ito yung sinasabi nila nagtatago sa batas, tumatakas, ganyan dahil nga nangidnap. Sabi nila, kasama na kidnap. Paano ka ngayon? Paano nyo kayong mga tarantado, bobo, hinayupak, hindut kayo? Paano nyo ipapaliwanag ito na nagtatago sa batas, umaten ng graduation niya? And by the way before you graduate, ano kaya tong graduation na to? Is it postgraduate or ano? Maghintay ka, girl. Maghintay ka. Darating tayo dyan. Okay? So, gumraduate si Kuya. Ngayon, tandaan niyo yung lalaking nasa gitnang yan. Okay? Dahil ito nakasublay? Yang nakasublay. Okay. Dahil sikat na pulis. Okay? Okay. Ayan. Ayan siya. Ayan. Oo. Okay. Ayan siya, Parang guest of honor ata siya. For example. Diba? Ayan siya, diba? Graduation niya. Ito ang kanyang tinapos noong August 2022. Masters in Management, Major in National Security Administration. August 2022. Pakita mo nga yung affidavit na pinapakita nila. So ngayon, hindi nila nilagay dyan. Alam mo yung nagbagdagbawas sila kasi pag nilagay nila yan, malalaman kung kanino nila kinuha. Kung sino yung sinasabi ng Ramil Madriaga. I graduated in 1995 and took the bar examination year but did that mass. Tapos wala nang education. Napaka-recent nung graduation mo. Correct. At nung August 2018 to 2021, nagtatrabaho ka. Bakla, nag-aaral ka Bakit hindi mo nilagay niya nag-aaral ka? Correct. Na nagsuschooling ka, 'di ba? Nagsuschooling ka rin. Pwede namang pwede namang working student, 'di ba? On the side kasi postgraduate na 'to postgraduate. Yes. Pero nga hindi nga nila nilagay kasi pag nilagay nila diyan, mabibisto kung sino. Kung sino yung eksena nila. Okay. So ngayon, balik na ulit tayo sa screen ko. Di ba wala? Okay, wala silang nilagay. Ngayon, ayan siya Ramil L. Madriaga, Master in Management, Major in National Security Administration. Gumraduate po siya ng August 2022 sa Philippine Christian University.
Mga bakla kayo ng taon. Gawa kayo ng gawa na kayo ng storya. Ayan. Ayan pa siya, graduation niya, nasa PICC. At ito yung sinasabi nilang pinaghahanap ng batas ng panahon na to, Joey, ha? Kasi may kasamang pulis. At may kasama siyang pulis. PICC, oh, ayan ang kanyang diploma, kakagraduate. Hindi ba? Ayan, oh. Ayan. So, nakita nyo na. Kasi yung pulis na yan, nategi, na-ambush. Afterwards, Oo. nandun din siya sa Lamay. Nandun si Abalo sa Lamay. Nandun din sa Lamay yung si Ramil Madriaga. At nandun yung DILG. Can you imagine? Ikaw ang most wanted, kasama mo, nandun si Chief PNP Azurin sa Lamay, kasama ka? DILG. At DILG? Yung boss ng mga pulis. Yung boss ng mga pulis at saka yung Chief PNP. Kasama. What exactly are you thinking? Mga bakla kayo ng taon. Nakikita niyo na yung ginawa nila? It was such a lucky coincidence na may Ramil Madriaga nakakilala si BP Sara. Ngayon, okay. So, sinabi nila, nagtatago, ganyan. Bakla pag pinuntahan mo ang kanyang Facebook, bakla naglilipot siya ng Pilipinas. Correct. Lumalabas ng mall, kumakanta sa bar. So, paano ka naging most wanted? Tinutugis ka ng batas for a year hanggang matimbog ka ng July 2023. Kalat-kalat ka. Tapos yung Facebook mo naka-public, nakalabas kung nasaan ka. This is not the actuation. I'm pretty sure si Ramon Tulfo may explanation dyan, no, kung paano niya to napagtagpi-tagpi. Nakakahiya ka, Ramon Tulfo. Alam mo dapat sa'yo, Ramon Tulfo, anong gawin mo? Ha? Pumunta ka uli ng airport. Anyway. I-meet mo ulit si Claudine at Raymart. Paki-share ulit. Reunion. Paki-share ulit kung sino itong pulis na to na nategi. Okay. Yes, I want to know that. Okay. Nategi kasi itong pulis na to, na-ambush siya noong August 30, 2022. Okay. Can you imagine? Tinutugis ka ng mga pulis. Pero, ito yung gusto nila palabasin. Ito yung Ramil Madriaga na kidnapper. Magkapangalan lang sila. Bakla ko ba dapat? Ano? Ako ba dapat mag-share? Ikaw. I-screen mo yun. Okay. Ulit, ayan. Okay. So ngayon, eto na. Ito siya. Chief siya ng Chief of Police of Ampatuan, Maguindanao. He was killed in an ambush August 30, 2022 while on security patrol. He was the heart and soul of our MMNSA class of 2022. So ano yung MMNSA class? Yun nga yung Masters Management and Security Management National Security Administration 2022. Sabi pa niya, he was of the kindest and brightest police officer in the force. Salute, Doc Ray. All your words to me last Saturday. So nagchikahan pa sila last Saturday. Before August 30. Ramon Tulfo, ipaliwanag mo nga to. Pero ito yung kidnapper na nagtatago sa batas. Na natimbog lang nung July 2023. Ano ka na ngayon, Ramon Tulfo? Magpaliwanag ka. Kung hindi mo kaya magpaliwanag ka, magpatuli ka uli. Supot! Malaki kang supot, Ramon Tulfo. Ayan. Kita mo, nag-a-attend pa ng birthday, nag-ano pa ng birthday. Meron pa, kita mo, active siya ng mga panahong ito. Okay, active na active. May mga birthday. Nagsimba pa. Nakapag-date.
nakapag-date. Okay, now, puntahan mo ngayon yung isip Okay. dun sa affidavit. Doon muna tayo sa affidavit. Ano nakalagay Okay. dun sa isip? Wait. I-remove ko lang to ha. Ayan, okay. So ngayon, ayan, when Duterte was elected as president, he ordered, teka, wait lang. Sa susunod pa yata. Ito. Ayan. It was also in 2018 that I was formally introduced by President Duterte to his daughter. My God. Hindi nila alam yung Duterte dynamics. But anyway, it was also in 2018 that I was formally introduced by the President to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. I was tasked to work for then Mayor Sara Duterte in intelligence gathering involving politics, law, counterintelligence matters. Sometime 2019, it was instructed by then Mayor Sara Duterte to form a group to support the planned 2022 presidential candidacy. In 2020, following the instructions of Mayor Sara, I formed Inday Sara Duterte is my president, together with her classmates at San Sebastian College of Law, where I also graduated in 1995. They're really stupid, no? Ano ang feeling nila? Yung mga kaklase ni Inday are not going to speak up for this one. Ano sinabi? Sandali. Ano yung nakalagay? Ano yung nakalagay dun sa isip? Yun lang. Dun lang. Nag-form sila ng isip together with the classmates of Inday Sara in San Sebastian College of Law. Okay. Pero hindi nakalagay dyan, hindi niya nilagay kung sino ang president. Yeah. Hindi ba? Hindi niya nakalagay dyan. Sa certificate niya, sinabi niya na siya yung founder. Oo, pero hindi nakalagay. Yun lang yung hindi niya nilagay dyan. Kasi bakla. Kung ikaw magalagay ng affidavit, syempre kukumplituhin mo para todo. Oo. Ay, sabi niya, siya yung national convener. Nag-register sila sa SEC, siya yung national convener. Oo. So kailan daw sila nag-register? I assume 2019. 2020, sorry. 2020 after the instructions. Ayan, nakalagay dito eh. Ayun na nga ang eksena nila sa buhay. Okay? Na yung Madriaga na nakakulong, yung malamang yung pinagsulat ninyo ng affidavit, at syempre, hindi na makukulong yan ng perjury dahil nakakulong na eh. Oo. Correct. Hindi ba? Or baka gumagawa nga kayo ng eksena sa buhay. Kasi nga yang isip-isip na yan, ang hindi nila sinabi diyan. Okay? Ang hindi nila sinabi diyan ay yung asawa niya ang president. So, hindi nila nilagay dyan. Hindi na nila nilagay lahat kasi nga malalaman, bakla. Oo, correct. Na-invento nga lang lahat. So, so, sinabi niya, finound niya ang isip ng 2020. 2020. Tingnan mo yung job niya. Balik ka dun sa job. Ito. Government service niya. Bakla, kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, Paano ka magiging convener? Hindi ka po pwedeng maging convener. Oo. Nasa NSC ka pa eh, no? Ang Nasa claim mo dito NSC ka yung pa sa eh. PSG ka eh. Hindi po pwede yun. Bakla, you have to leave your job. If that's what you want. Because this is a partisan activity already, which is bawal Yes, exactly. Hindi nga po pwede yan, no? Hindi ka po pwedeng eksena ng buhay. So, the thing is, the guy is all over the place. He was, he is not the kidnapper. Nagkataon lang na pareho sila ng apelyido at pangalan. Of all, alam mo yon na parang nakakuha sila ng jackpot.
Correct. Kasi, hindi nyo man napansin, nung nahuli yung Ramil Madriaga, bakit hindi ninyo pinalabas? Bakit hindi nyo siya pinalabas na aid pala ni Inday Sara? July 2023 nyo nahuli Oo. Tapos after 2 years nyo sasabihing aid, nahuli nyo ng 2023. Hindi ba dapat exclusive yun ng 2023 na aid ni Inday Sara Ni Inday nahuli? Sara. Oo, correct. Tapos after 2 years, bigla kayo nakaisip na ay gawin natin tong aid ni Inday Sara kasi may kapangalan. Makakakuha tayo ng picture katabi. Oo. And Tanggalin mo na yan, girl. Tanggalin mo na yan. So, itong sa lahat niya, kaya nga itong is malaking, ito na naman ay isang katarantuhan. Pero alam mo, I adore you guys kasi grabe kayo mag-research, nakahanap kayo ng kapangalan na kakilala ni Inday. Madaling tahi-tahiin. Well, kung yung ang question dito kasi gumawa ng affidavit yung, I think the one who is not the kidnapper, gumawa siya ng affidavit niya. And I agree, no, since na-mention mo na kanina, kasi manage yung risk sa part niya. Kasi hindi mo siya kidnapper Pagkatas i-impute mo na siya yung kidnapper, so yung identity ng kidnapper ang palalabasin sa kanya. So therefore, lahat ng gagawin niya, the one who's going to be responsible for it would be the kidnapper. Ayun na nga, hindi, paano mo nga malalaman kung itong taong ito, yung gumawa ng affidavit? Affidavit lang may hawak ka. Mali-mali nga yun nandun. Ang nun, di ba ang address nga doon, BJMP? So, ibig sabihin, ini-impute nga dun sa ini-impute dun sa kidnapper yun na nga ang storya nga nila, di ba? Yung kidnapper, ang naging Philippine, ito, yung Philippine, tapos yung, hindi nga magkaiba nga sila Nagigets ninyo yung ginagawa nila? Nagtahi sila ng kwento. Ano to, kung mga batang 90s, naalala niyo yung pelikulang Face Off. Nagpalit ng mukha. Ridiculous stage. Nagigets ninyo? So, ayan ang nangyari dito. So, ngayon, yun ang gusto nilang palabasin. Kasi nga, wala na silang makuha kay Inday Sara. Girl, pigang-piga na. Pigang-piga na sila. Yung wala na silang maibato. Kaya gumawa na lang sila ng kwento. And this is Trillanes tactic. Nung panahon ni Duterte, wala na silang magawa. Ginawa na lang nila, nag-invento sila ng bank accounts. Yung tara-tara. Na kunwari, di ba, flop. Tapos walang umamin. Pero sino nagpakalat? Di ba sila rin nagpakalat? Eto rin, sila rin nagpakalat. Hindi rin yan sila aamin. Okay? Hindi rin sila aamin. Makakapal ang mga mukha niyan Kaya lalong matatalo yung mga yan dahil nakakasuka kayo. Pero nakakasuka kayo. Akala ninyo, sobrang talinin nyo, akala ninyo, ganun kabobo ang mga Pilipino na hindi nila mapatutuntun kung saan nyo kuha yung picture na yan at makikita, malalaman kung paano kayo nagtahi ng kwento. And Sas, I think, after revealing all of this, malamang iti-take down na nila yung Facebook page na yan, na nila, but we have already shown here, the progression, the activities. It looks like a Facebook account na merong continuous update dun sa kanyang mga life whatsoever. Or baka may mga naka-private na, pero nga may continuous update siya. So ibig sabihin, this is not the kidnapper that Ramon Tulfo is talking about. Magkaiba. So ngayon, meron ng dalawang tao. Ngayon, magbabago na naman sila ng kwento. For sure. Sasabihin nila, ay hindi pala yung kidnapper yung isa. Hindi ba? Di ba pinagtahi nila?
nga siya aid. Mm-mm. And by the way, the DDH vloggers, yung Deranged Duterte haters, they are all sharing that Facebook page. That Facebook page of Ramil, they are sharing it. In fact, pinagmamalaki pa nung isang vlog na dito galing yung picture, dito sa ano na to, dito sa page Pero na hindi to. nila nalaman. Pero, ganun nga sila kabobo. Mm-mm. Ganun nga sila kabobo. Hindi nila nalaman, ay, ano tayo dito? Sunog tayo dito. Bakit? Bakit itong Ramil na sinasabi nilang kidnapper, bakit pagala-gala? Yeah, correct, correct. Naka-attend pa ng graduation. Di ba? Naka-attend pa ng graduation. Ayan, sinishare nila. Ayan. Ayan, sinishare na yan ng One Luna Vlog. It's the same Facebook account. This Ramil's and itong One Luna Vlog, isa to sa mga nagpakalat ng nagpatunog ng affidavit Bicoy. ni Ramil Madriaga. And Bicoy. And Bicoy, correct. So, accomplice talaga. You can easily see all the posts he made and his connection with Sara and the Duterte camp. Pero, yun lang yung sinabi niya. Pero hindi niya sinabi na hindi naka-align kung ano yung nasa affidavit at kung ano yung kung ano ang buhay niya. So, correct. Nakikita niyo na yung ginawa nila. Nakikita niyo na kung gaano kayo tinatarantado ng mga to. Pag hindi pa kayo nagising, yung mga kakamping ninyong mga kaibigan, eto yung sasabihin nilang batayan ng katotohanan. Hindi ba sila lagising dun sa bikoy-bikoy ni Trillanes? Trillanes, napalpak. Tapos ito na naman. And you're still paying the guy to do the black propaganda for you. My God, you're wasting a lot of money. Ayun na nga. Kasi kailangan nga ng panakip butas kasi ang laman na lang ng social media ay yung mga magnanakaw. So, kailangan nilang pektusan si Inday. So, gumawa sila ng kwento. Gets ninyo? Kaso, akala nila, hindi natin malalaman. So, gagawa na naman, mag-essay writing contest na naman yan, Joey. Babali-baliin na naman nila ang mga panahon, ang temporality. Give it up. Hindi ka mananalo. True. So, mamili ka. Yung kidnapper? Mamili ka ng personality, yung kidnapper na Ramil ba yung ibig mong sabihin? O itong Ramil na nagtapos na nagtapos sa Philippine Christian University ng August 2022. Mamili ka dun sa dalawa. Kaso wala na nga, hindi ka na nga pwede makapamili. Kasi inano nyo na pinag-isa nyo na yung identity Oo, pinag-isa nyo na yung identity. So, wala na. Give it up. You are not that smart. True. Gusto nila idamay Inday sa image nilang magnanakaw. Correct. May gusto ka ba mga pakit? May mga gusto ba mga umakyat? Magtsikahan muna tayo bago ako umalis. Oo. Si Direk nandyan. Pakitin mo siya. Direk, akyat ka. Ayan. Actually, may isa pang apart from apart from all the things that SAS unraveled. Earlier, there were conversations also and kumakalat yung arrest videos niya na nahuli nga siya, ganyan, dinala siya sa ospital, ganyan. May mga ganun na wherein this Ramil Madriaga, the other one. The kidnapper Ramil Madriaga is actually epileptic at may high blood pressure. Now, there were posts from former close-in security of PRRD that it is impossible that if you claim to be part of the Philippine security, presidential security group, na ikaw ay magiging PSG, part ng PSG kung ikaw ay epileptic, disqualifier yun. It's impossible. It's impossible. Disqualifier po yun. So, hindi ka po pwedeng maging part ng PSG kung ikaw ay epileptic.
Ayan. Okay. Actually, pinost ni VOVPH yung video dyan eh. Na kung saan ni-report nga na dinala sa ospital, itong kidnapping si Adriana. Paki-play natin. Paki-play Oo, natin. Okay, i-play lang natin. Wait. Ayan. Habang nasa headquarters ng AKG, nag-collapse ang leader ng grupo na si Ramil Madriaga bago isalang sa tactical interrogation. May sakit daw siyang epilepsy at hypertension. Habang nasa headquarters ng AKG, nag-collapse ang leader ng grupo na si Ramil Paano magiging PSG yan? Tanungan pa lang, magko-collapse ka na. Tatanungin ka pa lang, iimbestigahan ka pa lang, i-interrogate ka pa lang, magko-collapse ka na. 'Di ba? So it is impossible. So apart from the fact that there seem to be two individuals involved in this narrative, okay? The one who they claim to be a former PSG is someone who can never qualify as part of the Presidential Security Group. So fix your story. Ano ba? Kung kidnapper to, kidnapper to. Kung part to ng PSG, he has to show himself to be fit maging part ng Presidential Security Group, sa Presidential Security Group. Yeah, diba? exactly. Kaya nga hindi ito mag-aano kasi propaganda nga lang. Kasi syempre, alam mo yung pinagtagpi-tagpi na lang yung mga issue laban sa mga Duterte dun sa affidavit niya. Oo. Inulit-ulit lang yung issue. Mm-mm. Ano bang bago? Correct. And apart from this one, kasi sinasabi na sinasound off na ng mga yellows nila Ronald Riamas, ng mga part ng mga makabayad block. Ayan. Sinasound off na nila na meron daw lalabas na witness, meron daw maglalabas ng mga bank accounts ni Inday Sara. So they are already trying to make it appear na magsunod-sunod na kontrobersya na yung lalabas dito. Hindi, paano na naman yung mga bank account, Ronald Llamas? Saan mo kukunin yung bank account? Mm. Sa bangko? It can be released without violating the law. Bakla ka, you will only humiliate yourself. Hindi ka pa pwede makakuha ng record. Bakla, alam mo kung gaano ka-strict ang bangko sa Pilipinas? Mas strict pa ito sa bangko na ibang bansa tungkol sa... Bakla, alam mo ko na hindi mo makikita yung nag-deposit sa'yo. Hindi mo makikita yung pangalan na nag-deposit sa'yo. Because of bank secrecy law, yung magde-deposit ka ng... Sabi ko, bakit hindi ko nakikita kung sino yung nagde-deposit? Nagbigay, oo. Kasi for bank secrecy law, pag bank to bank, ganyan. Sabi ko, ano ba yun? Ngayon, the desperation is so satire material by Vince Sentiments. Hello, Direk. Ayan, maganda. Hi, you both. Nahihiya ako kasi ang kinis niyong dalawa, kakapa-prick ko lang ng pimples ko. Nahihiya ako sa inyo, mga ka-moisture. Carry lang, kami, tolerant kami. Kasi i-re-upload na naman to sa TikTok. I-blur mo na lang yung camera mo. Ayoko pa naman sa lahat yung may video ako na hindi ako ang nakikinabang sa monetization. Anyways, ano input mo dito? Diyos ko, alam nyo, ang suggestion ko sa lahat ng mga DDS, i-bombard pa natin ng internet ng mga affidavits, ng mga kung ano-ano mga katarantaduhang kasi tulungan na natin sila, no? Para tulungan na natin sila, ano pa bang pwede? Yung maganda-ganda kasi ako as a director, before ako actually just recently I had a Zoom
Zoom thesis ng mga estudyante sa Laguna. I just forgot the school, I'm sorry. Ang kanilang thesis is the importance of talent casting in Philippine entertainment industry. Pati sa politics, importante ang talent casting. Dapat yung casting ninyo, ginagandahan nyo para maganda ang kwentuhan. Di ba? Ito kasi itong mga, alam nyo, kapag nagtatanim ng witness, alam mo, dapat dapat talaga may mata when it comes to casting. Like, physically, dapat believable na agad. Alam mo yon? Dapat dapat nakita, I mean, tayo hindi kagaya ng mga ibang mga vloggers at political analyst ng mga pinks at saka ng government na to. Tayo nakakasalamuhan natin yung pinaniniwalaan natin. Correct. No? Nakikita natin, nakakasama natin yung pamilya nila, yung mga nasa paligid nila, nakakasama natin. Kaya, kung mag-iimbento sila ng taong kasama nila daw, kuno, madaling ma-verify kasi nga nakakasama natin yun eh. 'Di ba? Natin yun eh. So, ako na lang, eto na lang ang magiging contribution ko sa panibago nilang bago magpasko, finally, Vincentiments will launch an Inday Sara content. Yan! Yun. Kasi nahihirapan ako dito kay nahihirapan. Alam mo naman si VP, 'di ba? Ayaw magpapapatol sa mga katsipan. Dapat bilang isang mapagpatol sa katsipan, kailangan ng magkaroon ng Inday Sara content para nasasagot itong mga to. 'Di ba? Kasi ayaw niya magpapatol sa mga gantong katsipan eh. So panahon na. So ang Christmas gift ko sa mga fellow Duterte supporters ko ay meron na tayong Inday Sara content. Before Christmas, humanda silang, naku, nakakatawa to. Promise. Ano title? Pinag-iisipan ko pa kasi sinisend ko kay Inday yung mga title. Ang reply sa akin, emoji na naka-roll eyes na gano'n. Hindi ako sineseryoso. So ako, sa ayaw at sa gusto niya, maglalabas na ako ng Inday. Di ba nung naglabas ako ng Lenlen series, ang pangalan ni Inday doon is Daughter Te. Oo. 'Di ba? Ang naglabas ako is Duterte. Ngayon pinag-iisipan kong mabuti kasi dapat sa lahat ng mga issue, sa lahat ng mga national at maghahalagang issue, si Inday Sara Duterte ang haharap. Pero sa mga ganitong katsipan, meron ng haharap. Oo. At hindi si Juliana ito At eto pag humarap ito ay maghanda. Yun na lang, maghanda kayo. Yun na lang. After lang Maloloka kayo. Patutunayan ko sa mga pinks at mga nasa government na tayo pa rin ang best in casting. No? Patutunayan ko yan. So, abangan. Kakahiwalay lang. Nako, hindi. Basta eto, pag nakita ninyo, papalakpak talaga kayo at tatayo kayo sa kinauupuan ninyo at mapapapalakpak kayo dahil pag nakita nyo ang casting ng aking Inday Sara content, sasabihin nyo, saan mo nakita yan? Yun ang unang-una yung reaction dahil talagang finally, we will be addressing issues na mga katsipan na bumabalot na gusto nilang ibalot kay Inday. We will be addressing it in a satire way, and finally meron na naman tayong bagong susubaybayan. So sa inyo may bago na naman kayong subaybayan at ang inyong lingkod ay may bago na namang pagkakakitaan. Ayan. Correct. Congratulations. Congratulations sa'yo, Daryl. Pero so ganito yan. So kayo may magiging participation din kayo kasi at the end of the month, every Wednesday kasi yon, sa last Wednesday may press con.
Diba? Ang kulit. Oo. So finally, Masaya na ako na hindi si Juliana yung magiging si Inday. oo. Wala bang clue? Basta ang lalabas mismo ay si Inday, pero ang tatalakayin ay mga kachipan na issue. Ayan yan. Promise, you'll enjoy it. Ngayon pa lang, hindi ko pa nasushoot. Sa Tuesday pa kami magsushoot. Ngayon pa lang, nararamdaman ko ng merry ang Christmas. Oo. Ayan. So, Masaya yan. wag na kayo masyadong ma-stress dyan. Sabi nyo ang dalawa kanina, umpisa pa lang, bulok na. Oo. Bulok No. na eh. Oo, umpisa pa lang. Hindi alam mo yung talagang nagmamadali sila. Yes, Build up exactly. because 2026 is their last shot. The real election is going to happen in 2026 because that is the only time that they have in order to impeach Inday, in order to ruin her, in order to, really... Alam nyo, just to inject, no, kasi alis din ako. Just to inject, ang dami ko nakakausap na PRs na mga kongresista. I don't think kasing dami ng signature ang impeachment ngayon. Sa tingin ko, hindi na. Wala nga atang pera eh. Yeah, sa tingin ko hindi na. Naubos Sa na tingin pera. Oo, sana. Oo. May mga insertions na sila. Hindi natin alam kung gagamitin sa impeachment yon or kanya-kanya na sila ng bulsa. 'Di ba? Yeah. Mhm. Well, anyways, bye-bye na ako. Thank you both. Ayan. Bye-bye. Thank you, Direk. Maraming salamat. Ayan. Okay. Meron ba gustong umakyat? Oh, may ganun ba gusto umakyat? Bakit chika? Oo. At gustong chumika. Ayan, chika time na tayo. Ayan, nandiyan na yung link ha. Nandiyan na yung link. Ayan, sabi nila anti-dynasty daw, pinasa ng kakamping na si Sir Risa at Kiko. Nauna pa si Robin nag-file niyan 2024. Sabi ni Angel Mila. O ano naman ngayon kung merong anti-dynasty bill? I'm so sorry pero the approach to the anti-dynasty is Parang okay. Oh, and then, oo. Hindi. Bakit? Why are you going to deprive Pasig City of a Vico Soto? O kasi syempre kung magkakaroon ka ng anti-dynasty, syempre dapat wala na yun. Wala na si Vico kasi yung uncle niya seasoned politician na di ba? Why are you going to deprive Pasig City of a Vico Soto? Or why are you going to deprive Davao City of Baste Duterte? Just because, di ba? In a democracy, it's better to pay attention to improving choices, ito dapat nga ang trabaho ng COMELEC. Ang trabaho ng COMELEC is to make sure that there is going to be a healthy contest, healthy competition every time na mayroong election. That those who would like to offer themselves to public service, they would have a fair chance of winning by presenting their platform. Yun ang dapat na pinag-aanuhan natin dito, pinag-aanuhan ng panahon. Pinag-uubusan ng panahon. Voters' education and making sure that the election is going to be fair, clean, and competitive. Look at COMELEC, di ba? Tagtarin niyo yung COMELEC, pukpukin niyo yung COMELEC. They have to make sure that the election is fair. Ngayon, yung ginawa ng COMELEC nitong 2025 election, when they allowed ayuda to be distributed few months before election, is that setting up the 2025 election to be fair and competitive? Of course not. So, pero grabe yung pagsalasal ng mainstream media dun sa affidavit, no? yeah, super. Mm-mm. Yung hindi
hindi niyo man lang chinek. Mm-mm. Alam mo so tinignan mo yung gumawa lang sila ng affidavit. Tapos, ito gawin niyo na to ng storya. Oo. Parang, walang, kailangan talaga makabit kay Inday. Ganyan lang kailangan nilang gustong gawin. Katulad ng ginawa nila kay Binay noon eh. This is exactly the same thing that they were doing to Binay. Unfortunate that Binay was able to, he was not able to overcome it eh. 'Di ba? He wasn't able to overcome it. But that's what they did to Binay also. Ayun. Anyway, hello Cass. Hi, good evening. It's Joey and Sass. Long time. Ayan, hello, hello. Just very quick. So while nagla-live kayo, I saw a picture posted nung certain anong pangalan? Madriaga, June. Ramil Madriaga. Ramil Madriaga. Merong isang post doon na nakapost yung picture niya na parang nakakulong din siya or parang mugshot. So I wonder, yung guy na nire-refer ni Sass kanina who was living Saan mo naman freely. nakita yung mugshot? Ito sa Facebook. Umiikot na yan eh. Umiikot na yan eh. I wonder if it's Yung link sa akin na Yung mugshot nga na yan nga yung kidnapper na nahuli. hindi. It's almost like- Nakakulong din siya. so I wonder kung nakakulong din ba tong PSG, yung itong graduate sa PCU. Kung I think nakakulong. no. I think Or- no. Pero yung nasa Facebook na Ramil Madriaga, Yeah. ito yung tinutukoy kasi ito yung sinasabi nila na kidnapper eh, di ba? Yan. Ayan. Ayun ba yung Kasi- kidnapper? Ito yung So kidnapper. magkamukha din sila. Oo. May similarity din. May similarity. So yun, got it. Kaya kasi medyo ano nga no, ang galing Kidnapper nga yun. Yun nga yung may epilepsy. Yun nga Got yung it. yun nga yung nagtatago from June 14 to hanggang mahuli siya ng July 2023. Got Itong it. lalaki to, he was so active. At yung affidavit, mali-mali nga. Kasi nagkakagraduate lang nito nag-graduate to ng masters. I think kaya malakas makabudol kasi may similarities din yung hugis ng PES. Pero Yes! Oo. ang galing. Well, But I think kasi nga off-age kasi sila eh. Off-age kasi Oo. sila eh. So, alam mo, ang mga tao, pag tumatanda, nagiging magkakamuka because of due to aging. Yeah. Lalo na mga lalaki kasi nga tumataba, nag-ano. Pero yun na nga, the thing is, this guy is just Totally different. yeah. Well, it's very difficult to reconcile kasi nga yung activities nung Ramil Madriaga doon sa Facebook does not match the activity of someone they claim to be the bagman na kidnapper. Na parang, there are two people here, no? You have this Ramil Madriaga Facebook personality na sinasabi nyo kung saan kinuha nyo tong picture na ito doon sa Facebook page na yon, in which that person graduated from Philippine Christian University noong 2022, August 2022. Kompleto yung update sa buhay niya dun sa kanyang Facebook. It's a totally different life. Compare dito sa life nito sinasabi ninyo na tinutugis ng mga ng batas na nangidnap. So it must be a total a very very lucky coincidence for your story, but the substance of it is not matching. Hindi siya nagma-match. So I do not know, baka naman pala to, no? Baka naman itong dalawang to kambal sa uma. Anong suspicion niya here? Because obviously
this is parang a blatant lie, diba? At parang hindi to, kumbaga, hindi to tatayo sa in public scrutiny. Itong guy na to, this guy, yung nandyan sa katabi ni Inday Sara, is obviously the not criminal person, right? I wonder We do not know na not criminal hindi siya. Hindi rin natin alam. Kasi ganito yan, and I wanted to point it out earlier nga, pero sinabi rin ni Sase na kung kunwari ako yung PSG talaga, if it's real na nag-PSG talaga siya, yung nag-law, yung gumawa nung isip nung Inday Sara is my president, ganyan. Let us say na ako yun. And I agreed na gamitin itong picture ko kasi itong picture na to nakasama si Inday. This is the guy who founded isip. Per claim, no, per the Facebook account and per the affidavit. If I am really the one who set up isip para sa campaign ni Inday, okay? But I am not the one na kidnapper. Okay? At lalapitan ako, ano ang selling point sa akin dito ng mga may tililing? Ang selling point ng mga may tililing dito, Bax, wala kang sabit dito. Kasi ang identity mo, ang palalabasin natin dito, lahat ng isusulat mo dyan sa affidavit ng kidnapper, hindi mo. So ngayon, pwede mong sabihin lahat ng gusto mong sabihin, wala kang responsibilidad dito, wala kang ano dito, wala kang kineme dito. And then they're going to pay them X sum of money. So basically, pwede siyang possibility na ganon, no? pwedeng possibility na gano'n. compromise din ito. Maraming possibility, pero they are two Different totally people. different persons. Yun ang unang-una. The fact is, they are different people. Ang ginawa nila, in-stitch nila yung dalawa. Ginawa nila, gumawa sila ng mga bits and pieces dito, tapos naglagay-lagay ng kung anik-anik na mga eksena dun sa oo. Tapos, tinagpitagpian din nila yung mga past issues na pati yung magnetic eme nung shabu or whatever. Alam mo yun, lahat ng binato nila before. Na-issue rin naman ng mga parating talunan. Hindi ba? So, the thing is, na kung ito yung kidnapper, bakit nung nahuli siya, nung July 2023, ay hindi nyo pinasabog na ay, itong nahuli natin, aid to ni Inday Sara. Bakla July 2023. Kasagsagan pa to ng confidential fund. So for the listeners and viewers, there's a high possibility na compromise din tong person na to that we're actually looking at dito sa center. That's the least na compromise din yan. Kasi, di ba, why would you allow yourself to be used in this kind of story? Why would you allow yourself, di ba? Because there are two different personalities here eh. Hindi natin alam. Let's not say na allowed because we don't know kung nasan yung tao. Wait, paano kung may sakit pala, bedridden? Oh, yun nga eh. So, hindi alam. Hindi mo alam. Hindi natin alam. Kasi nga, yung mga nakikita nating naka-public ngayon, those are yung mga hindi niya na private. Kasi baka from at some point in the pinrivate niya na yung mga post niya, pero yung past post niya, hindi niya pinrivate. Hindi niya na private kasi baka hindi din siya hindi din siya Facebook savvy. Na hindi niya alam na pwede mong past limit past posts. No? So automatically, lahat ng past magiging private. So, it's likely that way. Pero yung sinasabi nga nila na nagtrabaho ng intelligence officer, etc. Bakla, kung intel officer ka, hindi ka magkakaroon ng ganitong ka-public na Facebook. Exactly. And the first to walang nagtatrabaho sa Intel na public ang Facebook nila, public ang affairs, public lahat. Kaya ka nga nag-Intel because the number one rule to be an Intel is to actually be anonymous. Correct. Joey, if you recall, nag-message ako sa Facebook. Ito yung kasagsagan ng
Anyway, basta about yung mga dance troupe na yung ano nila, yung mga profiles nila, pati ng families nila are actually bantay sarado ng superiors nila. Yes. So I don't think, yeah. Anyway. Someone like him now would Anyway, much and great evening to you guys. Bye. Thank you, Kas. Maraming salamat. Ayan. Hello, Don by dear. Nagkita ulit tayo sa Tatartaran ba? Ay, talaga ba? Oo. Hello. Anyway, medyo na-busy lang kasi ako sa school kasi finals namin sa UM. Pero nung nakita ko tong issue na to, I was just thinking, let's wait for a day or two. Sigurado ako may lalabas na naman dyan na kabangagan. And as usual, it's always us. Naalala ko ang totoong Narcolis nung una, people were thinking, totoo ba to? Tapos sinabi ni Sas, anong klaseng, bank account number yan? Hindi naman tunay yan, mga ganyan-ganyan ba? So, tayong mga supporters ba, if there is an issue, you wait it out. Kalma lang, wag papatol, ganyan. Pero natawa lang ako kasi, actually, Joe, yung newsfeed ko, ayos talaga in my newsfeed to know their pulse. what they're thinking. Grabe yung mga essay writing contest. Kung ano yung mga next na gimmick nila. Grabe yung essay writing contest ng mga bangag supporter ngayon. Sabi ko, isang picture lang to, ang haba na sinulat nyo, tapos yung pala nung pag-expose si Sas kanina, putang ina. Nagsahin lang kayo ng laway. They were banking on yung experience kasi ni Madriaga. Talagang they try to focus on the money delivery. But they're not really, alam mo na, talaga to, this is a concerted effort to bombard the public kung ano yung mainit na issue ngayon. Ang mainit na issue ngayon yung pasabog ni Saldico, because the kwento of Saldico is very, very compelling. Okay? And then they want to milk the virality of Saldico's kwento with Inday Sara. So, if you're going to look at the affidavit of Ramil, it really talks about the delivery of cash to Inday. It's really all about that. Yun talaga yung gusto nilang palabasin. So, but of course, syempre, kaya nga 'di ba ang mga nasa video ay mga ng mainstream media, duffel bags of cash. 'Di ba? Duffel bags of cash, ganyan ang mga eksena niya sa buhay. So, yun ang gustong palabasin kaya gusto nila matuloy impeachment. I'm pretty sure, siguro kukuha sila ng cross-examination. Papalpak siya, be. It just looks, the script kasi masyadong sinasalamin yung maleta. So parang, rehashed, boring. Yun lang sa akin. Diversionary tactic, masyadong obvious na diversionary tactic siya. Tapos, yun nga, tama ka, talaga, yung hindi ito kasi, may mga kwento kasing mararamdaman mo kung authentic Hindi siya hindi forced yung kwento. Is the person telling the story, is it within the competence of the person telling the story, yung mga sinasabi niya? That's the first question Yung kay Saldico kasi, of course he is. Halos buong 19th Congress, siya ang chairman ng Committee on Appropriations. So he knows everything. Lahat ng ambagan ng pera, lahat ng insertion, alam niya. 'Di ba? Meron siyang moral authority. It is within his competence pag nagsalita siya sa mga ganung bagay. Ngayon, if this person na sinasabi nila na bagman ni Inday, ganyan, ganito, dating kidnapper and things like that, the more they try to insert buzzwords, buzz narrative doon sa kwento na yun, unbelievable. Like,
kung ganito kasama tong Ramil Madriaga Alam mo- at naging close ni Inday, talaga daming issue Alam mo, ngayon nyo lang. hindi rin mali-mali nga yung ano nila. Una-una, hindi tumatawag si PRD sa mga tao. Si Bongo parati Correct. ang break. Kahit nga mga anak ni PRD, hindi nakakadiretso sa kanya, paano ka makakadiretso sa kanya? Correct, So, correct. yun pa lang, number one. Pero kailangan lang talaga nila ng madrama. Ako, tinawagan ako ng PRD para tanungin kung na-deliver ng pera. Oo. This is unbelievable in its face. Correct, correct. Kailangan, kasi nga, gusto nilang gumawa ng pangsalag kasi nga nasa kanila yung focus. So kailangan nila idamay si Sara kasi yung beneficiary. Oo. Correct. Yan yung number 9. This is crazy. It was also in 2018 that I was formally introduced by President Duterte to his daughter. PRRD doesn't do that. Actually, ayaw ni Sara Duterte ang mga tao ni PRRD. Correct. PRD. Alam yan sa Davao. Alam niya. Alam niya sa PDS community. Alam yan. Kaya nung umupo yan si Sara ng mayor, pinagtatanggal niya lahat ng tao sa munisipyo na kasama sa old. Alam ko yan kasi merong isa sa mga na-layoff. Sabi niya, ay naku, napaka-strict niya ni Inday. Ganyan, mas strict pa sa tatay niya. Ganyan. Nagkatrabaho sa munisipyo noon. So, ito pa lang, maling-mali na. Diba? So, True. ayun. Yung mga ganitong klaseng nuance kasi, hindi kasi naman to alam nung mga nasa Duterte. Pag DDH ka, if you are not invested in the Duterte community or this side of politics, you wouldn't know this kind of thing. So ngayon, magsasabi ka ng ganyan na, pinakilala ako ni PRRD kay Inday Sara, parang, Bex, imposible mangyari yan. Di ba, can you imagine, you are working as a PSG or PSG ka na, nasa NSC ka pa. Tapos, tapos magre-register ka ng ng NGO for politics, hindi po pwede yun. Kaya itong ginawa na to, this is the product of hindi siya pinulido. This is only for reporting purposes ng mainstream media para mabago nila yung storya kasi puro na lang luggage ang laman ang pinag-uusapan ng mga tao. There is to it. Kasi ang tagal ng news cycle kasi ang scandal, ang karamihan niyan, news cycle niyan. Pinakamatagal na 2 weeks. Bakla, itong kanila. Ilang buwan na. So, kailangan nila. Correct. Kailangan natin ng scandal. Kasi kung walang scandal, tayo pa rin ang pag-uusapan. So, nakakahanap sila. Okay? Kaya dapat listo kayo. Pero anywhere. Okay? This is only for propaganda purposes. Correct. Nothing more, nothing less. Ayan. Rimowa versus duffel bag ang propaganda nila ngayon. Yes, Don, anything else you want to share? Yun lang. I'll go back to trolling post about this Madriaga. Pagtatawanan ko na lang sila. But I have tawag dito? Verified account but I'm just trolling them. Sige. Bye-bye. Thank you, Don. Sabi ni Viaknov, we will see if Madriaga is really the one who wrote the affidavit. Check natin kung sadyang articulate siya. Daming DDS na professionals educated and madami din abogado-abogada. So, well, it's going to be very, very interesting in the next coming days, no? Kasi if you're going to look at the affidavit of Madriaga, like for example, sinabi niya dito, I took up College of Law 1991 to 1995. Tapos ang sinabi niya na naggawa sila ng isip together with the classmates of Inday Sara sa San Sebastian. Kasi taga-Baste yan si Inday Taga-Baste si Inday. Na parang may mga, I'm very sure, no? There are people who are going to move forward, especially yung dyan sa Inday Sara Duterte is my president na. Parallel group kasi to, no? Just like to explain to everyone that pagdating po sa politics, okay? Lahat ng politician,
if there are certain groups who would express their support, okay? Hindi, tutulong po kami sa kampanya, ganyan-ganyan, emerald, ganyan-ganon. Kapag ikaw po ay katulad ng Inday Sara Duterte is my president, ibig sabihin, parallel group ka, okay? Bakit parallel? You're not part of Inday Sara group, but you are supporting Inday Sara. So it doesn't mean closeness. It doesn't mean na ano kayo, no, na rubbing elbows kayo or things like that. It is just that you are supporting, let's say in this case yung kampanya no kung sino man yung sinusuportahan mo. And a parallel group doesn't mean Hindi sa kayong inaano nila inaano nila yung video call, yung kampanya. Bakla, nung kumpanya, si Sara, mahilig siyang mag-video call sa Video mga call. organizers. Sa mga Yes. organizers. So, Kaya tama si Direk Daryl eh. Those who were, yung lahat ng video call ni Inday, ilabas niyo rin lahat. Lahat ng video call ni Inday nung election, yung nagpapasalamat si Inday sa mga parallel groups, ilabas ninyo. 'Di ba? Kasi yun yung mga proof na binibigay eh. 'Di ba? And also, if you remember it, nung inauguration ni Inday, okay, nagpa-photo op si Inday after nung kanyang inauguration. The inauguration itself, I think, lasted about a little over 1 hour. And then after that, si Inday tumambay sa harap ng City Hall ng Davao City at nag-photo op siya sa napakahabang pila ng mga tao na gustong magpa-picture kay Inday. Inabot siya ng madaling araw dun. And Ramil Madriaga is just one of those na nakapagpa-picture kay Inday na pumila ng bonggang-bongga. So, lahat to, yung lahat na nagpa-picture kay Inday nung inauguration, i-post nyo na rin yan. I-post nyo. Let us flood the internet with the video calls with Inday Sara. Let's flood the internet with the video call, with your selfie with Inday Sara during the inauguration. It's time. Ilabas nyo na yan. There's nothing special with the photos that you are showing to the Filipino people. Ganon. Kasi kung totoo na, dahil sa picture ninyo, dahil sa guilt by association ninyo, sinasabi nyo ganyan, na close sila ni Inday, may pinagsamahan or whatsoever, then, can all this group say the same thing? Ang dami niyan. I swear, ang dami niyan. Ayun. Miss Joey, Sasatobo ba na nagpunta si VP sa BJMP? Yung pong nagsasabi na nagpunta si Inday Sara sa BJMP, siya po yung hingan nyo ng proof. bakit kayo naghihingi sa amin? Hingan mo ng proof. Ayun. Kung pupunta ka ng BJMP, sa tingin mo ba, hindi malalaman ng mga preso pumunta ka ng BJMP? At yung mga preso, hindi magkukwento sa mga asawa nila at kung ano-ano. At kailan naman siya pumunta? Anong date? Hindi ba ka nagtataka walang date? Pero, Kasi, kung mabigay silang ng date, mabilis ma-verify. Nasaan si Inday nung panahon na yan? Yan ang eksena ng buhay. Sa tingin mo, pupunta ang dami ng security aid ni Inday. ayan. Sino yan? And then, bakit nagpa-pop up yung message na Ayan. Oh, anything else? Ayan. Magsara na tayo ng shop. So, ayan po mga ng kababayan. tindahan. Abangan nyo ang mga susunod na kabanata. Pero, ayun nga, hindi nila naayos yung storya. Pinag-isa nila yung tao. So, ngayon, pagbibiyakin nyo na naman.
Ang fault dun sa kwento is they created two personalities in this story. That's the biggest Actually, flaw. Ang ginawa nilang isa yung dalawang personality. Mm. Dapat nag-choose yung Pinag-isa pala. Correct. The reverse. Ginawa nilang isa, yung dalawang tao, pinag-isa nila. Pinag-isa nila. Kasi, kaya BJMP yung address. Girl, hindi ka naman pwedeng ilagay mo address mo dyan, BJMP. Tapos, malaya ka. Girl, meron kang address, pinapakita mo yung address mo. Mm-mm. Tapos, ano na yan, tapos hindi siya, it's not gonna, ano lang to, pampalabok lang nila kasi kailangan nilang baguhin yung laman ng social media. Mm-mm. So, siguro, give this 1 week and then babalik uli ang tao sa flooding kasi gusto nila may pampato kay Inday eh. Oo. Totoo. Wala na yung confidential fund issue, tapos nalansa na siya, nalutak na siya, kailangan nila ng bago. Oo. Oo. Ayan. Tapos, ang team sa daw natin will become one as. asahan mo, after nito, biglang magkakaroon ng labas ng survey, ng presidential survey. Mm-mm. Tapos sabihin, ay, after ng scandal, ganito, ganyan. Sasalsalin nila yan. Ano na to? Correct. Hindi na to bago. This is not new. This is tale as old as time. Mm-mm. So, good luck na lang po sa inyong mga lahat. And, kasi I think, ang plano kasi nila ngayon, Joey, no, they don't, nadadagdagan kasi yung voters si Sara. Yeah. Gusto nilang, sandali, Confused. mahirap ito. Mahirap na nga yung base niya eh, tapos madadagan pa. So, kailangan nating pahinain yung flow Mm-mm. flow ng transfer. Nagigets niyo? So, ayun, tingnan natin kung magawagi sila. Well, ano naman, whatever happens, the universe is unfolding as it should, and it will unfold regardless of the situation. Pero yun lang masasabi ko na kung naniniwala ka dito at sasabihin mo kami ng you will educate us, wag na lang. Thank you so much. True. Maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat din sa nagbigay ng super stickers para sa ating special session for today. Ayan. Kay, maraming salamat po pang KitKat, sabi niya. Thank you. Kay Mocha Princess of the Cordilleras, pang kape. Sabi po niya, thank you very much. Let me guess, the Dilawans and Bangag supporters are gonna use him to connect VP sa EJK to justify kidnapping her to The Hague like FPRRD. Ayan. Tita Benji Pugales of Hong Kong. Hello po. Maraming salamat. Pilipinas Eagle, how fast their lies were debunked. Thank you, Sas and Joey Laban, mga ka-DDS. Yes. Talaga kanina pa talaga kating-kati si Sas na pagkwentuhan ito dahil sa kanyang mga discovery. Ayan. Thank you very much po. And kay Sir Jonathan Kalukag. Hello po. Maraming salamat. Thank you very much sa inyong pa-super stickers. And I'll see you next time. Bye. Pahinga muna tayo. Pag inaantok, matulog, mag-team replay na lang. Pag inaantok, matulog, mag-team replay na lang.